Hi guys, part 3 na ito sa nagawa kong motor. Motor na yun guys, doon din ako nag-umpisa na mag-upload dito sa social media. Meron kasing bata na pumunta doon sa akin. Sabi niya, gusto daw niyang tingnan paano ko ginawa yung motor. Kaya simula noon ina-upload ko na siya at masarap pala sa feeling. Tapos may nag-message pa sa akin na dahil daw sa akin magpatuloy na siya sa pag-aaral ng automotive. Merong nagsabi na kung kaya ko daw, kaya din nila. So hindi ko siya in-upload para ipagyabang. Parang nasarapan ako sa feeling na merong may inspire dahil sa akin. Tapos lagi kami nagbibiruan ng kaibigan ko na pwede na daw kaming magkupitin dyan sa Rosie at sa Rakal. At itong motor na to yung prototype namin. At ang iba pangalan namin sa brand namin, Rosical. Minsan naisip ko din, Motopol na lang kaya. Para inspired sa Motopush. Pwede din Yamaha. Kawasaki na lang kaya. Ang ginamit lang pala namin ito ng mga pintura ay yung mga samurai paint. Itong dinokdo ko dito ay pang primer to. Ipukpok mo siya para mag-activate yung activator niya. Pero dapat sa loob ng 24 hours maubos mo na siya. Kasi titigas man Sabi ko sa kaibigan ko guys, sa pinturahan ito dun sa may kanang nagpipintura ng mga kotse ba para maganda yung resulta. Kaso gusto niya ako lang daw magpipintura. Wala man ako mga gamit pang pintura. Kaya dito lang tayo sa spray. So ito na nga siya. Pagkatapos ko yung primer, niliha ko ulit, tapos sinabon ko ulit, tapos pinatuyo ko ng maigi. So sinunod ko talaga yung mga instructions sa Samurai na mayroong primer, base, tapos tsaka yung main color. Yung sa hubs naman, tinanggal ko yung mga pintura, binilhan ko ng paint remover. Mahapdi sa balat to mga paint remover guys. Tsaka yung makina din, nilinis ko ding mabuti. Iba man tong nabili ko, tough man sana yung bibilhin ko nito. Tinanggal ko din tong cover sa crankcase. Pinatakan ko din ng paint remover para matanggal tong mga silver na pintura. Nung natuyo na yung chassis, umulan man yung panahon. Pero syempre excited na ako magpintura kaya gumawa ako ng paraan. Nagbili ako ng uling. Sinindihan ko yung uling sa ilalim ng chassis. Na kahit ano-ano na yung naisip ko nito, wala kasing araw. Kasi maambon kasi ng mga panahon na yun. Ang tanging purpose ko niyan para hindi malamig yung chassis ba. Parang may araw pa rin. Pero mali yung ginawa ko guys. Wag niyong gayahin yan kasi hindi yan proven na tama. Kasi sayang yung uling. Nagsugba ako ng saging. Hindi siguro makarelate yung mga Tagalog nito kasi sa Bisaya lang man yung magsugba ng saging. Pagkatapos kung kinain yung sinugba ko na saging ay pininturahan ko na to ng silver. So galing sa primer. Tapos dito tayo sa base na silver. So pinagdikit-dikit ko na yan sila dyan para isang pinturahan na lang. So ang pinaka main color namin nito na pag-usapan namin ng kaibigan ko ay red. Candy red siya yung parang may glitters na pula. So shoutout nito sa kaibigan kong si Gino. Tinulungan niya ako mag-blower kasi malamig yung mga panahon na yan. Siyempre isa din to si G. Atat na atat kaming matapos tong motor. Kasi gusto na namin makita kung ano talaga itsura nito pag natapos na. Sabi namin parehas lang naman to sa araw. Mainit lang din naman tong blower. Mainit din tong uling sa baba. Siguro naman matutuyo talaga tong pintura nito. Pero wag nyo tong gayahin guys ha kasi baka masira yung pintura nyo. Pero itong sa amin din naman nasira. Ito na nga ay natapos na. Pagkahawa ko sa pintura na di na dumidikit yung kamay ko ay kinabit ko na agad tong body. Kahit gabi na. Grabe talaga ka-excited ko nito. Hindi na talaga ako makahantay hanggang umaga. Nagkalito-lito na nga ako sa aking mga tornilyo nito. Kahit pamalakas ang ulan ay wala makipipigil nito sa akin. Ikabit ko to sa ayaw at sa gusto ng panahon na to. Pero syempre hindi ko natapos at inabutan na ako ng umaga. At yan na pala yung color ng motor. Pula siya. Tapos yung banda dun sa may tangke ay itim. Tapos pag makabit na lahat ng cover, ganyan yung kanyang itsura. Ikinabit ko na nga tong telescopic. So inverted yung telescopic nito. Low budget yung telescopic nito. May gas-gas to na pagkabili namin. Medyo malaki-laki din na gastos ng kaibigan ko nito kasi yung mga gulong kasi mamahalin. Wide rims kasi yung gamit namin na speedy. Tapos supermoto yung concept. Tapos ayan na. Tapos na siya. Syempre nung pagkatapos sakyan ko talaga to. Baka mamaya pagbigay ko sa may-ari magtalsikan tong mga gulong. Buti yung ako muna. So, ganito yung look niya guys, no? Maliit ito siya na motor na supermoto na pit bike. Kakatesting ko nito, hindi ako nakontento kaya pinutol ko Feeling ko kasi kakatitig ko sa motor, kulang sa slant yung kanyang telescopic. Kaya pinutol ko, tapos ini-slant ko yung telescopic na magganyan siya. Siyempre, kailangan kong i-level ulit yung katawan at saka yung telescopic. Tapos patibayin yung... naubusan ako ng hangin kakasalita. Hindi ko siya totally pinutol guys. Yung tama lang na magalaw ko yung telescopic. Siyempre, kailangan kong patibayin ulit yung aking pinutol-potol doon. Medyo matagal din aking pag-repair nito no kasi inabutan na naman ako ng gabi. Mahirap magbuo ng motor guys lalo na pag mata-mata lang yung iyong gamit. Daming trial and error pero ganun pa man ay natapos ko din. So ito na yung final look niya. So nakita nyo yung kanyang disc brakes. Sa part 4 na lang natin pag-usapan yan kung paano ko siya kinonvert. Medyo complicated din yung pag-convert ko niyan pero ayan na siya. Gandang-ganda ako sa kanya dyan. Grabe. Pag sinasakyan namin to ng kaibigan ko guys, tama lang talaga na magyakapan kami. Kasi pag hindi kaya yakap, malaglag ka man kasi maliit man yung upuan. Tapos pag tag-ulan, hindi pwede single ka dito. Dapat may jowa ka talaga na iangkas mo para may panangga sa mga putik na talsik ng gulong. So yun lang guys, thank you for watching.